Ready ka na sa mga bagay na maririnig mo sa akin? Especially about dito sa 90 days challenge natin. Yes, I am ready. Sabi ni Mentor Comes. Okay? Ang dami na nag-comment. Okay, here we go. Let's start. So, what you are doing right now, yung 2025 mo, siniset mo na agad ng tama yung year mo. Okay, napakaganda niyan, napakaganda ng ginagawa mo kasi first year agad. Nag-aano ka agad nag-invest ka agad sa learning, nag-invest ka agad sa knowledge. Okay, ako favorite kong kasabihan to, sabi, the level of your income equals the level of your knowledge, right? Pansinin mo, anong common denominator ni Direct John B sa lahat ng HOF? Anong common denominator ng mga top 1 to top 20? Anong common denominator namin lahat? Sa totoo lang, magiging honest po ako sa inyo. Ang common denominator ng HOF sa ng top 20, lahat po sila magagaling sa craft nila. Right? Paano sila naging magaling sa craft nila? Kasi sobrang daming oras ang ininvest nila, sobrang naming oras na ininvest sa learning. Kasi the level of your income, yung laki ng kita mo, nakadepende sa dami ng alam mo sa negosyong ginagawa mo. Tanungin mo kami anything about sa business, about sa EC, about sa OVI, about sa high society, about sa negosyo na ginagawa natin. Wala kaming tanong na di namin kayang sagutin basta about sa business na to. Kabisado namin lahat 'yan. Even through product, motivation, inspirational topics, strategies, ideas, anything about sa business, kabisado namin. Bakit? Sobrang dami naming ininvest na time dito sa negosyo na to. Okay, so tama po yung ginagawa mo ngayon. Nag-i-invest ka ng time sa learning kasi nga, yung level ng kita mo, nakadepende yon sa laki ng knowledge mo. So sa mga 1 year plus na dito, makinig po kayo sa akin. Minsan yung tao, nahihirapan silang graduate sa income na tinatama nila. Example, pinaka-highest income mo, 100K. Bakit minsan nahihirapan kang graduate sa 100K? Hindi ka nag 200K. Okay? Ang dahilan, kasi hindi ka na nag-i-invest sa learning. Hindi ba? Hindi mo na pinapalawak pa yung knowledge mo. Para lumaki yung kita, hindi kita yung unang lalaki, tapos susunod na lang yung knowledge mo. Hindi. Ang unang lalaki muna, yung knowledge mo, bago yung kita mo. Nasundan niyo po ba? Nasusundan niyo ba? So, yung ginagawa mo right now, tama yan. Nag-i-invest ka sa learning. Sana, wag kang hanggang simula lang, di ba? Dapat hanggang dulo ng 2025. Dapat pag sinabing about sa training, about pag may sinet di ba, si Direct John B, si Mentor John B ng mga ganitong gathering, ng mga ganitong training, dapat isa ka sa pinaka-excited na umaatin agad. Ikaw yung tipong, ako dati ang goal ko, pag nare-remind ako ng upline ko, ewan ko huwag niyo po itong gayahin okay? Baka iba ma-misinterpret Okay, ako lang to, personality ko to. Gusto ko lang maging genuine sa inyo. Okay? Dati pag nare-remind ako ng mentor ko or ng coach ko na umattend ako ng gathering, sinasabi ko sa kanya, mentor, wag mo na akong i-remind ng ganyan. Sure na yan. Basta pag may gathering, ako yung isa sa taong hindi mo na kailangan isipin pa kung attend ba ako o hindi. 100% nandyan na ako. Di ba? Kasi ayoko nang binibaby ako, ayoko nang chinachat pa ako, ayoko nang i-remind pa ako sa totoo lang. Bakit? Kasi pag yumaman ako, dito ako naman yung makikinabang di ba? So pag may training, pag may gathering, yung ayoko nang i-chat pa ako, ayoko nang i-message pa ako, ayoko nang i-remind pa ako, matik na yun. Yung pangalan ko sa Zoom on time nung oras na yun, nung gathering na yun, dyan na ako. Kasi naintindihan ko the level of my income equals the level of my knowledge. The more na mas konti yung alam ko, wait lang nagsisimula pa lang tayo, nag-iinit ang aking pakiramdam. Wait lang, laksan ko na aircon ko, mapaganda yung topic natin. Okay. Ulit, kasi alam ko, the level of my income equals the level of my knowledge. Alright, ngayon 2025. By the way, first topic ko, bago ako mag-share ng screen, okay, as much as possible, pipigilan ko yung sarili ko. Okay, kasi, pag hindi pa ako napag-share ng screen, baka 30 minutes na, okay, 1 hour na, di pa ako napag-share ng screen. May iba pa yung PowerPoint ko doon. Kaya, pipigilan ko yung sarili ko. Last na ito, mag-share na ako ng PowerPoint para meron akong guide. Baka nung oras tayo matapos dito Okay. Sunod. Tip muna tayo bago mag-topic. Tips. Tips galing sa akin yung 2025, ma'am, sir. Yung utak daw natin, okay, ang trabaho daw niyan is magbigay sa iyo ng thoughts every day. Magbibigay yan sa iyo lagi ng thoughts. Daily, different thoughts. Diba? Morning, afternoon, evening, different thoughts. Now, ito na. Bakit importante pag umaating ka ng gathering, meron kang notebook at ballpen? O meron ka at least iPad dyan or laptop or sa computer mo na nanonotes mo yung naririnig mo? Bakit?
Hindi trabaho ng utak natin na mag-hold ng idea. Okay? Hindi trabaho ng brain natin na mag-preserve ng mga idea na mag-hold lang dyan. Okay? Ang trabaho niya, magbigay lang ng thought sa'yo. Pag hindi mo isusulat yung mga magagandang bagay na maririnig mo ngayon o yung mga magiging plano mo dahil sa narinig mo sa akin o yung magiging idea mo dahil sa narinig mo ngayong gabi, useless po yung pag-attend mo dito. Sorry. Unahan na agad kita. Okay? Kung hindi ka mag-notes, okay, ng mga thoughts na maririnig mo, na marirealize mo, na mga magiging plano mo habang nakikinig ka sa akin, sayang yung time mo dito kahit gaano ka kagaling. Okay? Kasi yung brain mo, dinesign yan para magbigay ng thoughts, hindi mag-preserve o mag-hold ng idea. Diba? Kaya nga may kasabihan, diba? Ink is better than think. Okay? Yung sinusulat mo, mas better yun sa lagi mo lang nasa isip kasi pag nasa isip mo, matatabunan yan, ang dami mong nasa isip everyday, mawawala. Sayang na naman ang oras sa pag-attend mo dito, makakalimutan mo lang rin yan. Marami ka nang na magandang napanood na movie. Most of the time, naaalala mo lang yung movie pag nakita mo yung clip. Pero hanggat hindi mo nakikita yung extra clip na yun, hindi mo kayang matandaan kung ano yung nangyari doon at hindi mo maiisip yung movie na yun. Di ba? So ganoon din pag sinusulat mo. Mas nare-recall mo, sa tandaan mo yung mga magiging plano mo. Okay? O next. Ito na, last na agad. Since 2025, tatlong tip na agad. O number one, yung about sa mag-invest kayo lagi sa learning kasi doon nakadepende yung laki ng kita mo. Kumbaga parang bahay lang siya, no? Yung ceiling, right? Yung ceiling ng bahay mo o yung taas ng bahay mo, okay? Yung ceiling ng income mo, yung laki ng income mo, nakadepende saan? Sa knowledge. The level of your income equals the level of your knowledge. Bakit maliit yung kita mo? Ikaw yung sumagot, wag na ako. Okay? Ibig sabihin, yun lang yung level pa ng knowledge mo as of now. Bakit malaki yung kita ng iba, ikaw hindi? Ibig sabihin, yung level ng knowledge niya about sa ginagawa niyang negosyo, ganun na kalaki, and ikaw, hindi pa ganun kalaki. Ibig sabihin, hindi ka pa nag-invest ng maraming time ng training. Hindi ko sinasabing kailangan maging matalino. Ang sinasabi ko, kailangan aralin. Sila naman ang bagay na pag-aaralan, di ba? Kaya nga, different backgrounds tayo dito, pero lahat ng background na kaya mong banggitin, mayroon dito sa easy na yumaman. Kasi hindi nga kailangan magandang background. Kailangan lang mag-invest ka ng time para aralin siya. Number two, okay, number two na tinakapin ko kanina, ink is better than think. Dapat sinusulat mo yung mga bagay maririnig mo ngayon para hindi sayang yung oras mo. Number three, ito na. Since 2025, okay, tingnan mo sana ngayong year na to, gagawin ko muna sa inyo. Ano ba ang pinakamagandang business ngayong 2025? Maganda to, maganda to. Okay, ano ang pinakamagandang business ngayong 2025? Makinig ka sa akin. Ang pinakamagandang business ngayong 2025, ang tawag dito, mind your own business. Tanda mo yan. Ngayong 2025, yan ang pinakamagandang negosyo ngayon. Okay? Huwag ka muna maging chismosa sa buhay ng ibang tao ngayong taon na to. Ang pinakamagandang negosyo ngayong taon na to, mind your own business. Mag-focus ka sa sarili mong buhay. Okay? Pangalawa. Okay, pangalawa. Okay, bukod sa hindi ka mag-i-chismis, hindi ka mag-i-chismosa. Pangalawa, guys, makinig ka. Pangalawa, mind your own business na hindi ka maapektuhan sa comment ng ibang tao sa buhay mo rin. Sa mga planong gagawin mo ngayong taon na to, wala ka na munang pakialam sa comment. Wala ka munang pakialam sa advice ng kung sino man na walang kinalaman na matutulong sa buhay mo. Ngayong taon na to, maging matapang ka naman. Di ba? Maging matapang ka na kung ano yung plano mo, ano yung gusto mong gawin sa taon mo na to. Mag-focus ka lang dun. Okay? Kasi alam mo, favorite kong ina-advise yan. Sa totoo lang. Alam niyo po kung bakit? The number one reason people fail in life, sabi ni Napoleon Hill, author ng Think and Grow Rich, sabi niya, the number one reason ba't nag-fail yung tao sa life kasi mali yung taong pinapakinggan nila. Sabi, it's because they listen to their friends, family, and neighbors. In short, maraming tao nag-fail, hindi naman dahil sa hindi sila magaling. Maraming tao nag-fail kasi mali yung mga taong pinapakinggan nila. Masyado silang maraming pinapakinggan. Okay, simple lang. Paano ko nasabing totoo yung advice na yan? Tignan mo. Pagka birthday mo, ano yung advice ng tao sa'yo? Ano yung birthday wish? Pag birthday mo, sana wag kang magbago. Wag ka daw magbabago. Pag New Year, anong sinasabi ng mga tao sa iyo pag New Year? Sana magbago ka na. Di ba? Yun yung classic example. Ang gulo, di ba? Pag birthday mo, sinasabi nila wag kang magbabago. Pag New Year, sinasabi nila magbago ka na. Yun yung classic example. Bakit kailangan mong piliin yung papakinggan mo sa buhay?
Maraming tao lost sa life, maraming tao hindi talaga magtatagumpay kasi mali yung mga pinapakinggan nila. Okay? So ako, meron lang gustong lagi ko kasi sinistart yung training ko about sa pagbigay ng value. Gusto kong bigay ng value sa iyo. 17 years old ako, narinig ko to sa isang bilyonaryo. Ang sabi niya sa akin, Lance, makinig ka na mabuti. Kung gusto mong maging, makinig ka lang sa mga taong naging. Yun na yun. Yun na yung pinakatinandaan ko sa buhay ko. Kung gusto mong maging, makikinig ka lang sa mga taong naging. Meaning, kung gusto mong umasenso, kailangan mong piliin mabuti yung mga taong papakinggan mo. Dapat ang papakinggan mo lang about yung mga taong umasenso na. Okay? I love my parents, of course. Pero pagtuturuan nila ako, about sa pagiging mabuting anak, magiging mabuting magulang, makikinig ako sa kanila. Pero pag about sa pagnenegosyo, pag about sa pagiging successful na negosyante, real talk lang, alam ko sa sarili ko na hindi successful at hindi umasenso yung pamilya ko. So, kailangan ko maghanap ng ibang taong papakinggan pag about sa topic na yun. Ganun lang kasimple. So, ngayon 2025, be very careful sa lahat ng mga opinions, advices na maririnig mo ngayong taon na to. Hindi lahat dapat mong i-absorb. Hindi lahat dapat mong sundan. Hindi lahat dapat mong pakinggan. Right? Tama ba? Tama po ba ako? Okay, example. Nag-start ako ng business. Sabi ng mga kababata ko nun sa amin, hindi magiging effective yan negosyo mo na yan. Magfe-fail ka dyan. Mahirap yan eh. Ganito, ganyan yan eh. Kaino galing yung mga opinion? Galing sa mga kaibigan ko. Pangalawang question, yung nagbigay ba ng opinion, negosyante? Hindi. Nag-try na ba ng business na ganito? Hindi. Ibig sabihin, kahit anong comment nila about sa gagawin ko or sa ginagawa ko, wala nang sense yun. Kasi galing naman sa taong walang alam dun sa sinasabi niya kasi kahit balik ta rin mo, hindi kayang ituro ng tao, yung siya mismo, hindi niya naman nagawa. Di ba? So, kahit may sakit ka, nagpa-check up ka sa doktor. Okay, nagpa-check up ka sa doktor. Binigay na sa iyo yung reseta. Sinabi na sa iyo yung gagawin mo. May nakakwentuhan kang tambay sa inyo. Sinabi niya, hindi, mas maganda yung ganito, ganyan. Kayo na ka makikinig. Di ba? Siyempre doon sa doktor kasi siya yung may alam doon sa profesyon niya eh. O ngayon, tingnan mo to. Useless na naman ang gathering kasi natin ngayon. Lahat ng mentoring na gagawin ng mentor mo, ng coach mo, or ng upline mo sa'yo. Kung after kanya turuan, may sasabihin siya sa'yo, ito gagawin natin, ito plano natin. After nun, may maririnig kang opinion ng kung sino-sino. Meron yan, maniwala ka, Pilipino ka eh. Karamihan ng nakapalibot sa'yo, Pilipino eh. Alam mo naman, pag Pilipino, di ba? Mahilig tayo magbigay ng opinion kahit hindi tinatanong. Pangalawa, yung Pilipino magaling mag-alam-alaman. Minsan kahit hindi naman talaga natin alam yung isang bagay, magbibigay pa rin tayo ng comment about doon. Tingnan mo sa Facebook, di ba? Tingnan mo sa Facebook, oh. Oh, pag kunyari, about sa politics, ayun na, botohan na ng pagka-presidente. Maniwala sa akin, lahat ng tao, magaling na sa politics. May kanya-kanyang opinion na yan kung sino yung pinakamalupit. Okay? Oh, may laban si Pacquiao, lahat ng tao, boxing analyst bigla. Di ba? Yung kay Yulo, di ba? Lahat ng tao may kanyang comment about dun sa pamilya ni Yulo, dun sa nanay niya. Maniwala ka sa akin. Wala nang gold, hindi na pag-usapan yung gold, yung nanay na lang niya. Di ba? So, ang point, yung Pilipino, may magbigay ng opinion. So, bilang isang Pilipino, dapat ngayong taon na to, ihanda mo na yung utak mo. Dapat mentally prepared ka na. Bawat advice na maririnig mo, dapat ito gawin mo, dapat ito gawin mo. Background check ka muna. Okay. Oh, wait. Yung tao nagbibigay ba ng advice sa akin? Gusto ko ba yung buhay niya? Yung ginagawa ba niya? Gusto ko ba yan? Yung negosyo ko ba? Yun din ba yung negosyo niya? Tignan mo muna. Diba? Kasi ibang tao, ang hirap i-positive. Pero ang dali i-negative eh. Di ba ilang oras tayo magte-training para mentally, mabago mentally yung ano mo. Di ba? Tapos isang kwento lang sa'yo. Pangit yan. Sumalaw sa ganyan, di ako kumita. Ayun, ganun ba? Isipin mo, ilang oras ka namin kinausap, di ba? Para bigyan ka ng magagandang value. Libro na binabasa namin, nagbago buhay namin. Sinasabi namin lahat sa iyo ng ginawa. Tapos yung katrabaho mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, isang opinion lang, nagbago na agad yung thinking, di ba? So, kaya ngayong 2025, no? Para mas ma-maximize mo yung oras mo, maximize mo yung time mo, dapat mentally prepared ka na. Di ba? Kung gusto kong maging, pipiliin ko yung mga advice na marinig ko. Kung gusto kong maging, makikinig lang ako sa mga taong naging. Shortcut ko yan sa life. Shortcut. Lagi tinatanong sa akin, bakit bata ako, masenso ko? Okay? Hindi sa pagmamayabang po. Okay? Nag-join ako kasi at the age of 17 po eh. Okay? O bakit bata ako, kahit pa paano may narating ako sa life? Dahil doon sa advice na yun. Pinili ko mabuti yung mga taong papakinggan ko. And with that, mag-share na ako ng PowerPoint ko. Baka ma-overtime ako, direct, sorry. Okay, ito na.
Ah, wait lang, hindi ata naka-full screen eh. Isa pa. Okay. Can you please check, comment kung naka-full screen na ba? Can you please comment yes kung naka-full screen na? Comment yes. Yes, 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 yes. All right. Let's start. Okay, I hope sa first three topics ko, sana may nanote ka, sana may natandaan ka, sana may babaguhin ka agad sa personality mo. Anyway, sa mga hindi po nakakilala sa akin, I am Lance Posadas. No? Team ko po is the VIP Club. Ako po yung top 11 ng EC. And kaya ako andito ngayon kasi isa ako sa mga taong one call away ni Derek ni Mentor John B. Isang tawag lang sa akin yan. Parang hindi ko kaya banggitin yung no. Parang ang alam ko lang, yes eh. Lance, ganito ka, pwede ka, yes. Wala na ibang pwedeng sabihin, no? Anyway, topic natin, the 90 days challenge. Okay, naniniwala ka ba? Okay, sa mga nakarinig ng talk ko recorded, sa mga nakarinig ng talk ko live, okay, ito na. This is the perfect moment, perfect day for us to start. Diba? Sabi, alam mo ba, ang taas ng success rate ng isang business pag sinisimulan daw ng January. Sabi sa statistics pag sinimulan daw yung plano ng January, mas mataas daw yung rate, yung success rate noon rather than sa start siya ng ibang months. Okay, so meaning, nasa pinakamagandang month tayo para mag-start ng something na magbabago sa life natin. Ito na, alam mo ba, yung 90 days na tinuro ko sa'yo, yung 90 days na narinig mo, yung 90 days na plano po ninyo, ng team ninyo, 90 days challenge can change your life forever. Kasi ito po yung naging way ko or naging dahilan ko pag nagtatanong sa akin, Mentor, paano nagbago buhay mo? Bukod sa easy, bukod sa OVI. Next na sinasabi ko agad, 90 days. Dahil sa 90 days. Dahil sa straight hustle na ginawa ko. Dahil dito sa mga bagay na pag-uusapan natin. Dito po, nagbago yung life ko. So, gusto kong i-share sa inyo. Topic number 1. Meron lang akong 6 na topic. Okay? First time kong itatopic mga itatopic ko sa inyo. Alam mo ba, kasi sa life ko, sa career ko right now, parang naka 5 na ako 590 days challenge na ako Kasi yung first try ko, na-addict ako, ginawa kong 180 days Anyway, so ngayon, naka 5 times ako nag-try, ang natapos ko lang doon 3. Okay, hindi lahat ng trinay ko natapos ko 3 lang. Ngayon guys, tuwing nagna 90 days challenge ako, sinasabay ko minsan yung leaders ko, yung team ko, nagre-ready ako ng mga PowerPoint. Okay, ngayon, ito lang yung nag-iisang PowerPoint na kayo pa lang yung makakita kasi yung PowerPoint ko nung 5 na to, okay, pinagsama-sama ko na lahat, di ba? Para sobrang ganda talaga yung mga pinaka-highlight nung topic ko na yun, pinagsama-sama ko para sa gabi na to. Kaya make sure walang maingay dyan sa paligid mo at maririnig mo na mabuti at ma-absorb mo yung papag-uusapan natin. Topic number 1, okay? Tawag dito, ang goal ngayong 90 days challenge, ngayon guys, you have the right to disagree Pwede kang hindi makinig sa akin pwede kang hindi mag-agree sa akin Right? So kasi ako ang task ko lang naman is sabihin ko yung dapat kong sabihin sa inyo about sa 90 days. Pero hindi ko i-goal na i-convince kita. Bahala ka na sa sarili mo kung paano mo papaniwalaan yung sinasabi ko, kung paano mo i-convince yung sarili mo. Pero itong sinishare ko sa inyo, ito yung naging strategy, mindset ko, and belief ko. Kaya naging successful yung 90 days namin at 90 days ko. Okay. Topic number 1 ko sa inyo. Okay. Huwag mong i-goal kumita. Okay? Sa 90 days challenge, stop trying to earn. Ang i-goal mo, start getting better. Right? Rather than i-goal mo yung pera. Tama na may goal kang amount ng pera. Pero hindi yun yung pinaka main goal mo. Ang main goal mo is maging better version ka ng sarili mo. Ang main goal mo is malabanan mo yung ikaw sa last year mo. Right? Malabanan mo yung katamaran mo, malabanan mo yung excuses mo, malabanan mo yung kadramahan mo, malabanan mo yung mga negative side sa iyo kasi kahit gaano kagaling yung tao, there's something, meron laging diyan na part sa iyo na dapat i-improve, 'di ba? There's always something na pwede mong improve sa sarili mo. So ang goal natin sa 90 days challenge is pataasin mo, no? Ilabas mo yung better or mas maganda best version ng sarili mo. Kasi ako, lagi ko itong sinasabi sa leaders ko, makinig po kayo maganda to, na mga new members ng The VIP Club, lagi ko sinasabi to sa community ko na sa negosyong ginagawa natin, wag mong ka-excitan yung kikitain mo. Ang ka-excitan mo dito, kung sino yung magiging ikaw
pagka lumabas na yung best version ng sarili mo. Maniwala ka sa akin, okay? Yung pera, maniwala ka, bonus lang siya. Right? Pero yung magiging ikaw, pag lumabas yung best version mo, kung gaano katindi yung discipline mo, gaano ka ganda yung outlook mo sa life, gaano ka bangis yung perspective mo, gaano ka galing ka magsalita, gaano ka ang galing makisama sa tao, gaano ka ka-appreciative, di ba? Gaano ka ka-optimistic, no? Yung tipong kahit pangit yung nangyayari, nakikita mo maganda pa rin. Di ba? Ibang-iba yung magiging ikaw pag lumabas na yung best version ng sarili mo. Right? So ngayon, ang goal natin sa 90 days, okay? And besides, sa mga matatagal na dito, gaano ka nakatagal nag-goal ng income? Matagal naman na di ba? Hindi mo naman tinatamaan madalas eh. Why not try mo na lang na lumabas mo na yung taong kayang tamaan yung ganong income? Gets mo ba? Okay, for example, goal mo kumita ng 100,000. Okay yan, goal mo yan. Alam mo na yung activity, target, and everything. Next na i-goal mo dapat nagiging better ka day by day. So dapat may mga bagay kang ginagawa ngayon na hindi mo ginawa kahapon. Kasi nga ang goal mo nga is maging better ka every day eh. Alright? O, tingnan mo tong picture na to. O, tawag dito Kaizen. Okay? Japanese motivation siya, napakaganda. Sabi at Kaizen, a Japanese term meaning change for the better or continuous improvement. Tama. Continuous improvement. So, ibig sabihin guys, imagine kung every day sa 90 days challenge, ang goal mo is everyday maging better ka lang sa sarili mo compare kahapon. Right? Ang pinaka-main naka-competitor mo dito is yung sarili mo. Maging better ka kung sino ka kahapon. So in 90 days, okay, tingnan mo to In 90 wait lang. So in 90 days, sorry. Next pala, hindi ko napapansin. So in 90 days, day by day, maging better ka lang. Sa loob ng 90 days, naging 90% better ka. Diba? Ng sarili mo. Ganun kalaki yung naging improvement mo. Okay, sabi nga daw, maraming tao, no, masyado nilang binibig deal yung 1 year. Parang grabe yung kaya kong gawin sa 1 year. Sobrang dami magagandang mangyari sa akin in 1 year. Okay? Pero ina-underestimate nila yung kaya nilang gawin every day. Every day, ang dami mong kayang gawin sa loob ng isang araw. Marami kang bagay na pwedeng matapos sa isang araw. Madami kang pwedeng ma-accomplish sa loob ng isang araw. Alam mo kami, hindi kami nag-goal madalas ng 1 year. Okay? Hindi kami nag-goal ng 1 month. Meron kaming daily goal lang. Anong daily goal namin? Sige nga, gusto ko pong guess lang, comment lang. Ano sa tingin mo yung daily goal namin? Kung totoong nakinig ka sa akin ng 90 days, okay, kung totoong narinig mo ito ko, ano sa tingin mo yung goal namin everyday? Sige, guess lang. Walang maling sagot. Gusto ko lang pong magkaroon ng konting interaction sa inyo. Okay, especially sa mga nakarinig ng talk ko. Ganda naman ng comment. Better than yesterday. Ang galing! Tama, tamaan mo. 25. Tama, 25. IPA. Tawag namin yung IPA. Sabihin po ng IPA, Income Producing Activity. Exactly. So, ang goal lang namin is tamaan yung activity na sinet namin. Ganun lang. Right? So, ang goal lang namin, everyday maging better lang, continuous improvement. Kung kahapon 10 lang kami, di namin natamaan yung 25, gagawin kong 11 yan, no matter what. Kahapon 11 ako, di ko natamaan 25, gagawin kong 15 yan, no matter what, kung hindi talaga kaya. Kung 15 na, gagawin kong 17 yan susunod na araw. Everyday, ang challenge +1, +1, +1. +1 lang lagi sa nagawa ko kahapon. Hindi ko uulitin yung ginawa ko kahapon. Magdadagdag lang ako ng minimal, maliit lang, na idadagdag ko lang doon. Pero maniwala ka, yung maliliit na yan, after 90 days, sobrang dami mo na palang nagawa. Ang laki pala nung nagawa mo. Right? And again, itong 90 days, guys, listen up. I want you to disappear. I dare you to disappear. Yun nga sinabi ko sa inyo. Di ba? Ganda to, pag-usapan natin. Tinok ko sa team ko to. Kami ngayon, meron kaming 30 days challenge lang eh. Okay. Kasi nagawa na namin lahat eh. 90 days, 120 days, 12 weeks. So, iniiba-iba ko lang. Okay. Ngayon, sa amin, sa 30 days challenge namin, alam mo ba anong prinsipyo namin sa life? Kunyari, tatanungin mo yung mga business partners ko po, yung mga leaders ko, full-timers or part-timers. Anong day ngayon? O, kunyari ngayon. O, anong araw ngayon? Hindi ka nila sasagutin ng January 11. Nag-start kami nung January 5 nung Monday. Ang sabihin nila sa iyo, day 6.
We don't care kung Saturday, hindi namin alam kung Saturday ba, Sunday ba, Monday ba, Tuesday ba. Ang alam lang namin day 6. Day 6 kasi lahat kami naka-focus kami na tapusin yung 30 days. Kasi nagawa na namin yung 90 days, nagawa namin yung 120 days, nagawa namin yung 12 weeks eh. So kaya, ngayon, ibig sabihin, ang goal, no, ang goal natin is mag-disappear ka muna. Sabi, tawag nga namin, the boring game. Alright? The boring game. O, makinig po kayo, tingnan mo to. Okay? Alam mo ba, the more na mas boring ka, the more na mas boring yung life mo, the more na mas mabilis kang aasenso. Sa totoo lang, okay? Tingnan niyo po pakinggan niyo muna ako bago niyo i-judge. Tingnan mo. Lahat ng mga bagay na masasaya gawin, yun yung nagbibigay sa atin, yun yung nag-uubos ng energy, time, at pera natin. Makinig ka, right? Lahat ng mga masasayang gawin, yun yung umuubos ng energy, time, and pera. Makinig ka, okay? For example, tingnan mo. Oh, ano bang masaya gawin? For example, masaya mag-inom, masaya mag-party, masaya mag-celebrate. Oh, anong mag-gain natin doon? Pag ang ginol mo maging masaya. Maubos yung time mo, energy mo, pera mo pa. Okay? Masaya mag-mall. Of course, malilibang ka sa mall. Pero maubos yung time, energy, and pera. Ano mag-gain mo? Happiness. Right? So, tinitrade natin yung time, energy, and pera natin para maging masaya. Now, kung mapapansin mo, sorry to say this, okay, pasensya na ho kayo, pero tignan mo, maraming tao, hindi maganda yung buhay nila. Maraming tao, hindi nila ma-set up na maayos ang buhay nila. Alam mo kung bakit? Kasi may mindset tayo ng mundo na dapat maging masaya. Okay? Ang goal mo, maging masaya, maging masaya. Kaka-focus mo na maging masaya ka, nakalimutan mo na maging productive, nakalimutan mo na paayusin mo muna yung life mo, i-set up mo muna yung life mo bago maging masaya. Dapat bago maging masaya, isineset mo na yung life. Tingnan mo to, I'm sure makaka-relate kayo lahat dito. Noong mga panahon nag-aaral ka pa, okay, mga panahon nag-aaral ka pa, meron ka mga kailala, kaibigan na nakita mo personal, okay, na ikaw, ang ginagawa mo boring. Anong gagawin mo? Boring kaya yung sa totoo lang, let's be honest. Gigising ka everyday na sobrang aga, ibubuhos mo yung sobrang lamig na tubig sa katawan mo, papasok ka sa school, makikinig ka sa teacher for 8 hours. Hindi naman talaga siya masaya at gawin everyday eh. May mga days naman talagang ayaw mong gawin eh, pero gagawin mo pa rin, di ba? Kasi alam mo, yun yung way para pumasa ka eh. Boring. May mga classmate ka naman na ayaw ng boring. Cutting ako, cutting. Di ba? Gusto ko masaya. Gusto ko mag-computer. Gusto ko mag-inom. Gusto ko mag-Dota. Tama? May mga taong pinipili yung masaya. May mga taong pinipiling kagaya mo na boring. After ilang months, nakita mo na yung parusa, di ba? Bumagsak sila, di ba? Ang pangit na ng life nila. After ilang years, hindi sila nakapagtapos sa pag-aaral o kung ano man. So, ang pinapoint out ko, madalas, okay, pag ang goal mo sa life, maging masaya, tinitrade mo dun yung pagiging successful. Kasi sabi nga, change is an exchange. In order, puno yung dalawa mong kamay. Meron kang gustong bagong makuha sa buhay mo, hindi mo makukuha yun nang wala ka munang i-drop. Change is an exchange. Meron ka muna dapat willing i-trade. Gets mo ba? So, ang point, maraming tao hindi kumikita sa business na ginagawa natin. Alam niyo kung bakit? Sumali sila dito ang goal nila, maging masaya. Okay? Lalo na may mga full-timers. Kung ang goal mo maging masaya, definitely, lalo kang tatagal na hindi kikita ng maganda dito. Kasi hindi siya masaya sa grinding stage. Ganun talaga, boring talaga kasi doon ka aasenso. Alam mo, abang tinitignan ko yung buhay nila, Joseph Lim, sila Derek, tinanong ko yung, especially si Doc Ed, di ba? Wala siyang ibang ginawa sa araw niya kundi mag-meeting ng mag-meeting. Ini-enjoy na lang niya yung meeting. Yun na lang yung way niya para mag-fun, di ba? Pero alam lahat ng taong naging successful yun na boring, dun ka aasenso. Pag ang goal mo maboring ka, pag ang pinipili mong gawin yung mga boring stuff, dun ka aasenso. O, tignan nyo, another set of example sa mga part-timers. Makinig kayo, ma'am, sir. After ng work mo, okay, after ng trabaho mo, okay, anong magandang gawin? Anong masaya gawin? Siyempre magpahinga. Siyempre mag-scroll. Siyempre manood ng TV. Siyempre manood ng Netflix. Siyempre manood ng mga videos. Tama? Yun yung masaya gawin eh. Umattend ng meeting. Makinig ng training about sa self-development. Mag-posting ka, mag-chat ka, biglang gawin mo yung business, biglang makipag-meeting ka sa coach mo. Tama ba? Sa totoo lang, maging honest tayo lahat. Maging honest tayo lahat. Oh. Boring naman talaga yun eh. Tama ba? Boring naman talaga yun eh. Pero that's the only way para makuha mo yung gusto mo.
Yun yung real talk doon. 'Di ba? Gagawin mo na, gagawa ka na lang ng way para yung boring, i-enjoy mo na lang. Pero ang totoo nun, kung ang gusto mo maging masaya, ang gagawin mo, yung mga hindi productive na bagay, lahat ng masasaya, yun yung hindi productive. No, I'm not saying huwag kang maging masaya. Ang sinasabi ko, nasa challenge ka. Sinabi ba 90 days of fun? 'Di ba? Sana pinalitan niyo yung poster niyo. 90 days of fun, smile, 90 days of bonding. Dapat ganun na lang, 'di ba? Pero kaya nga 90 days challenge eh. Sabihin ng challenge, dapat may gagawin kang, 'di ba? Mahirap, challenge ka eh. At may gagawin kang something na hindi mo gustong gawin, kaya nga challenge eh. 'Di ba? So, ibig sabihin ng challenge, sinusubok yung kakayahan mo. Right? So ako, I dare you ngayon 90 days, disappear ka muna. Anything na fun, gawin mo sa 91st day. Doon na sa pang 91st day na. Ang importante, na-set mo na yung momentum, yung ano mo, yung team mo. Na-set mo yung momentum ng business mo. Nakaranas ka bigla ng kita ng hindi mo pa kinikita. Bigla ka nag 100,000, bigla ka nag 200k, malay mo bigla ka mag 500k. You never know kung ano yung pwedeng mangyari. Bakit? Kasi hindi naman ikaw yun eh. Hindi naman ikaw yung gagawa ng income eh. Sinong gagawa ng income? Yung best version mo yung gagawa ng income eh. Since hindi pa nga lumalabas yun, hindi mo pa alam kung ano yung tunay na potential nun. Di ba? Ako hindi ko naman alam na kaya kong kumita ng 7 figures a month eh. Until lumabas yung best version ko na kayang kumita nun eh. Pero lumabas ang best version ko after ko tapusin yung 90 days ko na yan. Di ba? Right. I hope sana may natutunan kayo sa training natin. Natutuwa po ba kayo sa training natin? Di ba? May natutunan po ba kayo? Pagka wala, end ko na to. Joke lang. Alright, okay, next. Tinakot para mag-comment po eh, no? Okay, kidding aside, okay? So again, sa 90 days challenge po is solitude. Okay, solitude. Okay, favorite topic ko to. Solitude, okay? So you have to understand na attention is the new currency, okay? Meaning, ang goal ng lahat ng tao ngayon sa social media is kunin yung attention mo kasi bawat attention, ang tawagan nila, bawat views equals money. Makinig ka, views equals money. So, every time nabubuksan mo yung Facebook mo, every time nabubuksan mo yung TikTok mo, makinig ka sa akin, okay? Lahat ng tao, ang goal is kunin yung attention mo kasi yung attention mo is the new currency. Meaning, attention is the new money. Kaya maraming tao mas mayaman na vlogger ngayon rather dun sa mga artista, mga influencer ngayon, mga TikTok creators. Kasi andun na ngayon yung pera, nasa social media na. Dati, billboard, artista. Commercial, artista. Okay? O, ano bang binabayaran sa billboard, sa commercial? Attention. Yung mga tao makakita ng brand nila. Attention yun. Ngayon, hindi na uso yun. Yung attention na nasaan? Nasa Facebook na, nasa TikTok na, nasa Instagram na. So, dapat hindi ka isa sa maging product ng mga taong kumukuha ng ano doon, kumikita ng malaking pera doon dahil ang goal lang nila, ubusin yung attention mo. Ikaw naman, nood ka ng nood ng nood ng nood. Okay? Yung ibang tao, nagbabago na yung buhay, kakanood mo, ikaw, nakikita mo na lang, nakatapos na naman yung 2025, wala na naman nangyari. Sorry po. Okay? Sa totoo lang. Bakit? Kasi instead na ibigay mo yung attention na yan sa sarili mo para ikaw yung magkapera. Bakit? Kasi dahil nakatingin yung sarili mo, yung attention mo sa'yo, nakikita mo yung mga bagay na dapat mong gawin at dapat mong improve. Pag nabibigay mo yung attention mo sa iba, wala kang pakialam sa sarili mo dahil nga na-entertain ka. Kasi masaya eh. Di ba? Alam mo, minsan deadly rin yung magiging masayain dahil sa entertainment. Bakit? Dahil hindi mo nakikita yung slow progress mo, hindi ka rin nagigising eh. Na-entertain ka lang, nalilibang ka lang, nawawala na yung focus mo, nawawala na yung goal mo eh. Di ba? So ngayong 2025, ngayong 90 days challenge, try mo lang itong 90 days. Di ba? Bigay mo muna 100% yung attention sa sarili mo. Di ba? Sabi nga dito, people are rewarded in public for what they practice for years in private. Di ba? Yung mga tao nakikita mong na-awardan, kumikita ng malaki, yung mga taong nare-recognize sa stage, sa event natin at sa event ng high society. Kasi may ginagawa sila na sila lang nakakita nung mag-isa sila.
Di ba? Practice nila ng matagal yan. O ganun din, ngayong 90 days challenge. Di ba? Ipunta mo muna yung sarili mo. Ito, papasok ka sa surgery room. Okay? Sa operation room, sorry. Papasok ka sa operation room. Pagpapasok sa operation room, ikaw lang sa kayong doktor nandyan. Wala yung negative na kaibigan mo, wala yung negative na unsupportive na family member mo, wala yung kahit sino. Ikaw lang, pati yung doktor na nandyan. Kasi kailangan mag-focus. Kailangan tanggalin yung sakit. Okay, meron kang sakit na baka dala-dala mo pa noong 2024. Hindi sakit about sa katawan, hindi about sa sakit sa sa karamdaman. Sakit about sa maling attitude mo, okay? Oh, ano ba? Maganda 'to, pag-usapan natin. If you want to change your life ngayong 2025, itong 90 days challenge, ang pinakauna mong gawin, change your attitude first. Totoo po 'yan. Okay? Change your attitude first. Sabi nga, a bad attitude is like a flat tire. Hindi ka makakarating sa malayo hanggat hindi mo pinapalitan yung gulong na yan. Right? Each and every one of us, meron tayong maling pag-uugali, meron tayong maling attitude. Walang perfect, syempre. Di ba? So ang point, lahat tayo, meron yan dapat i-improve. Walang kahit sinong taong masasabi niyang wala siyang dapat i-improve. Lahat ng tao meron. So ngayong 90 days, ibalik mo na lang yung maling attitude mo sa 91st day. Try mo lang. Try mo lang ngayong 90 days. Hindi muna ako acne ngayon. Hindi muna ako hindi makikinig ngayon. Ngayong 90 days, hindi muna ako tama. Kasi baka minsan madalas gusto mo lagi kang tama eh. Try mo ngayong 90 days, ikaw muna yung mali. Ngayong 90 days, ako muna yung mali. Di ba? Minsan kaya hindi ka rin nag-improve kasi lagi kang tama eh. Paano ka i-improve? Paano ka i-correct? Tama ka lagi. Ngayong 90 days, makikinig muna ako. Hindi muna ako yung pinakamalupit na coach. Di ba? Try mo lang. Lahat ng tao merong kailangan i-improve sa sarili niya. Ngayon, try mo lang na kaya nga challenge eh, di ba? Yung bagay na ayaw mong tanggapin sa sarili mo, tatanggapin mo lang muna ngayong 90 days lang. Ibalik, kung di mo talaga kahit tanggapin, ibalik mo na lang sa 91 day. Tapusin mo lang yung challenge na ganun. Operation room. Pasok mo yung sarili mo, yung katawan mo dyan. Okay? Ngayon. Oh, ikaw lang sa kayong doktor, yung soul mo, yung katawan mo, saka ikaw yung nandyan. O ngayon, ikaw ang nakakaalam ng mga maling routine mo. O, sa totoo lang, maging honest lang tayo, walang plastikan. Di ba? Kaya alam mo naman talaga sa sarili mo ano yung mga maling ginagawa mo na daily basis eh. Alam mo naman talaga sa sarili mo ano yung mga bad routines mo eh. Alam mo naman sa sarili mo saan talaga nauubos yung oras, pera at energy mo eh. Alam mo naman eh. Alam mo naman na may mali. Alam mo naman na mayroong improve eh. 'Di ba? Ngayong 90 days lang. Ngayong 90 days, ipasok mo lang sa operation room yung sarili mo. 'Di ba? Try mo lang tanggalin mo na lahat. Ito wala muna to, wala muna to, wala muna to. Tanggal mo na to, tanggal mo na to, tanggal mo na to. Something like that. 'Di ba? Ngayong 90 days. Right? Oh, sabi dito favorite ko to. You are what you are. You are where you are because of what has gone into your mind. Galing, no? Kung sino ka ngayon, kung asan ka ngayon, nanggaling lahat yan kung ano yung pinapasok mo sa isipan mo. You change what you are and you change where you are by changing what goes into your mind. Diba? Kaya mong baguhin kung ano ka, kaya mong baguhin kung ano yung sitwasyon mo ngayon, nang simple lang yung gagawin mo. Babaguhin mo lang muna yung mga thoughts na pumapasok sa isipan mo. Okay? Ngayon pong 90 days challenge. Ito yung mga gagawin ko ngayon 90 days challenge. Iset mo na agad sa mindset mo. Ngayong 90 days challenge, ito yung gagawin ko. Ngayong 90 days challenge, ito yung mga bagay na improve ko. Ngayong 90 days, ito yung kikitain ko. Iset mo na. Di ba? Yun yung pinakamagandang start, di ba? Alright. Oh, topic number 2. Okay? Topic number 1 yun ha. Topic number 2 na. About sa 90 days challenge again, focus. Favorite photo ko to. Okay? Sabi nga, you can do big things in life if you're distracted by small things. One of my favorite picture nilang dalawa, no? Si Bill Gates at si Warren Buffett. Okay? Tinanong sila na nag-interview. Bigyan mo ako ng isa lang. Most important factor bakit ka naging successful. Binigyan sila ng piece of paper. Sinulat nila yung salita. Pareha sila. Di sila nagtingin. Di sila nag-usap. Ang sinabi nila, focus. Focus. Okay?
In short, ngayong 90 days, yun yung sinabi ko sa'yo. Ano yung pinakamagandang business ngayong 2025? Mind your own business. Focus. Okay? Correct. Laser focus. Ngayong 90 days. Tanggalin mo muna. Di ba? Tanggalin mo muna lahat ng distraction. Di ba? Alam mo naman sa totoo lang. Okay? Maging honest lang ulit lahat tayo. Alam mo naman kung saan nauubos yung oras mo. Alam mo naman saan ka na-distract. Di ba? And ang problem, minsan, alam mo kung saan ka na-distract, pero hindi mo inalis. Bakit? Alam mo naman saan naubos yung oras mo, pero ba't hindi mo binabago? Bakit? Kasi nga, masaya Di ba? Coach, masaya, coach Coach, nare-relax ako, coach Di ba? Yun nga yung sinabi ko sa'yo. Challenge nga 90 days challenge, hindi 90 days of fun. Okay? Babaguhin mo lang. Tanggalin mo muna yung mga bagay na nakakapagpa-relax, nakakapag-enjoy, napapasaya ka ngayong 90 days lang. At least once in your life, meron kang maipagmamalaki na trumabaho ka, nag-hustle ka ng sobrang tindi na parang ganito. Ganon. Di ba? Exciting ng life mo kasi meron kang kakaibang story. Oh, let's be honest. Sabi, di ba? Kung gusto mo ng extraordinary life, kailangan mong tanggapin na dapat meron kang extraordinary choices. Extraordinary dapat yung ginagawa mo para maging extraordinary yung result mo. Huwag kang mag-expect na same lang yung gagawin mo ng 2024, tapos magiging crazy, maging big yung 2025 mo. That won't happen. Di ba? Kung gusto mo maging kakaiba yung year mo yun, that kakaiba rin yung gagawin mo. Oh, now, ganito. Okay. Back na sinasabi ko about sa focus. Oh, ngayon, yung 90 days of challenge, 90 days na challenge, na walang fun, focus lang. Tingin mo, mostly ba ng tao nagawa yun? Sa totoo lang. Hindi. Kasi most ng tao, ang set sa mindset nila, Sunday, okay, Sunday, chill day, relax muna ako. Okay, napagod ako, ayoko muna, pahinga muna ako. Okay, na-reject ako. Okay, I'm not feeling well today. I'm feeling blue today, di ba? Medyo calm yung weather ngayon, medyo makulimlim yung weather ngayon, relax mo. Di ba? Kaya alam mo ako, ang goal ko nung 90 days challenge ako, ang goal ko simple lang. Okay, lagi ko sinasabi sa sarili ko, yung emotion na nararamdaman ko, sinungaling yan. Hindi yan totoo kasi everyday, yung nararamdaman mong emotion, iba-iba. May mga out of the blue, magiging masaya ka. May mga minsan, bigla ang araw, malungkot ka. Iba-iba yan. Hindi yan consistent. Di ba? So, yung hindi, kung lagi mong i-base yung action mo base sa emotion na nararamdaman mo, hindi ka talaga makakarating ng malayo sa life. Kasi everyday yung emotion mo iba-iba Kung nga inahayaan mong idikta ka ng galaw mo base sa emotion mo, wala ka matatapos sa lahat ng gagawin mo. Sa totoo lang. Di ba? So ngayon 90 days, wala mo ng emotion. Wala mo nang nararamdaman kung ano, focus. Focus na tapusin yung dapat tapusin sa 90 days challenge. Right? Okay. Topic number 3. Ito na. Makakatulong to sa inyo pag nilaunch na. Nag-day 1 ka na. Ito na. Favorite ko to Ito talaga. All-time favorite ko to. Guys. Topic number 3. The superpower of a leader. Ganda na ito. Okay? May tinatawag daw na superpower. Pinakamalupit na kapangyarihan ng isang magaling na leader. Anong tawag doon? Okay? Yung tinatawag na willpower. Willpower, right? Ngayong 90 days challenge, okay? Kailangan mong i-apply yan sa sarili mo. Kung tawagin na willpower. Ano sa Tagalog yung willpower? Okay, para sa akin mas simpleng paliwanag, mas simpleng explanation. Kagustuhan gawin, after sabihin. Ito na. Alright? Kagustuhan gawin, after sabihin. Can you please comment down below? Sino ba dito? Yung mga 90 days challenge accepted. Sige nga, patingin nga guys. Right? Kahit lagay mo lang challenge accepted. Sige, tignan nga natin. Right? Yung tingin mo talaga, hindi po ito sa pilitan. Yung mga tao lang talaga na willing lang talagang gawin yung bagay na dapat gawin para mabilis niya nang makuha yung gusto niya. Yung mga taong gusto lang mag 100K a month. Yung mga taong gusto lang mabayaran yung loan ng pamilya niya. Yung mga taong gusto lang magkaroon ng kotse. Yung mga taong something na ayaw na ng current situation life niya ngayon kasi gusto niya ng something big. Level up na life. Yun lang yung mga mag-challenge accepted. Right? O yan, okay. O, marami nag-comment. Challenge accepted sila. Okay, ito na. Guys, alright. O. Ngayon, yung words mo, yung comment mo, yung sinasabi mo, dapat lalagyan mo yan ng willpower.
Alright? Para magkatotoo. Ano nga ulit yung willpower? Kagustuhan gawin pagkatapos mong sabihin. Sinabi mo, challenge accepted ka. Sinabi mo, 90 days challenge, tatapusin mo. Sisimulan mo, tatapusin mo. Right? Ngayon, para mangyari sa iyo yan, ang kailangan mong gawin, after mo sabihin, kailangan mong gawin talaga, kailangan mong i-walk your talk. Walk your talk. Most of the people, hindi nila nakukuha yung gusto nila simply because puro lang sila salita. Sa Tagalog, ang tawag namin doon, sorry sa term ang tawag namin doon, talk shit. Yung sinasabi niya, diretso sa basurahan. Bakit? Kasi hindi niya nilalagyan ng action yung sinasabi niya, puro lang salita. Walk your talk. Yung sinabi mo, lakadan mo. Lagyan mo ng willpower yung pagsabi mo. Willpower, kagustuhan gawin after sabihin. Sinabi mo, tatapusin mo yung 90 days. No matter what, tapusin mo. Kahit anong excuse mo, kahit anong nararamdaman mo, sinabi mo, tatapusin mo eh. Di ba? Kumita man o hindi on your first month, tatapusin mo pa rin. Mararamdaman ka pa rin. Baka mamaya hanggang first week ka lang namin nararamdaman. Pagdating ng second week, hindi ka na nagre-reply dyan. Baka mamaya hanggang first month ka lang, after second month. Hindi ko sinabing mag-quit ka sa business, pero mag-quit ka sa 90 days. Baka biglang anong oras ka na ulit gumigising, ilan na lang ulit yung kausap mo, hindi ka na tumatarget ng 25, wala ka ng alarm, 'di ba? Maraming tao ganoon magaling lang sa umpisa eh. Don't be most people. Kaya nga sa totoo lang, sorry to say this, ano mas marami, mayaman, mahirap? Mas marami po yung taong mahirap sa totoo lang. Bakit? Kasi most people talk shit. Most people, magaling lang magsalita, pero pagdating sa action na, pagdating sa dapat nang gawin, biglang nawawala. Most people, magaling lang sa umpisa. Magaling lang sa day one. Magaling lang sa first week. Magaling lang sa, yes, sabay ako dyan, tatapusin ko yan. After 2 weeks, 3 weeks, din naman, wala na. Di ba? Iba-iba na yung ginagawa bigla. Di ba? Wala ka talagang matatapos kung hindi mo kayang tapos, hindi mo kayang gawin yung mga bagay na sinasabi mo. Di ba? Asan yung credibility mo? Walk your talk. Ngayong 19 days challenge natin, di ba? Mag-build ka ng strong brand sa sarili mo. Identity mo yan eh. Alam mo nung pinakamagandang identity na maibibigay mo sa tao, hindi lang to sa network, about na to sa life, guys. So alam po magbigay ng value sa inyo. Pinakamakagandang identity na mabibigay mo sa tao, yung willpower mo. Yung alam nilang kilala ka nila. Yung taong yan, pag sinabi niya yan, gagawin niya yan. Yan ang magandang pagkakakilala sa iyo, di ba? Yung alam nila na you walk your talk, di ba? You practice what you preach. Pag sinabi mo, ine-expect na nila, yung tipo pag nagsalita ka, na-excite na yung taong kinakausap mo kasi alam niya, lumabas na sa bibig mo. Alam niya, pag lumabas na sa bibig mo, alam niya nang gagawin mo yon. Hindi ka kaka-excited kahit anong magandang sabihin mo. Bakit? Kasi alam naman nila, after mo sabihin, wala ka namang gagawin eh. Di ba? Yung, yung, yung na-build mong identity, okay? Yung na-build mong identity, talk shit. Di ba? Pag sinabi mong ganito mangyari, na-expect nila, di mangyayari yan. Gusto mo ba yung ganon? Di ba? Even if pag nagkapamilya ka na, pupunta tayo sa ganito, tapos di kayo pumunta. Maniwala ka sa akin. After ilang days, after ilang weeks na sinasabi mo pupunta kayo sa ganun, wala ka na makikitang reaction sa mga tao, sa mga mahal mo sa buhay. Wala na silang reaction. Alam naman nila, tatalk shitin mo sila eh. Diba? So, iumpisahan mo na agad ngayong 2025 sa business natin. Build ka na agad ng strong brand. Diba? Build ka na agad ng identity mo ngayong 2025. Baguhin mo na yan. Be a man of your word. Walk your talk. Practice what you preach. Sinabi mo na. 90 days challenge. Game. Di ba? Hindi na kailangan ng marami pang kung ano-ano pa sa pag sinabi mo na, panindigan mo na. Tapusin mo na. Regardless of what you feel. Regardless kung ano yung situation mo. Sabihin mo, sinabi mo na eh. Andiyan ka dapat. Present ka dapat. Okay? Let's go. Gawin natin lahat. Alright? Wait lang Hindi ako galit Hindi ko po kayo pinapagalitan alright? Okay? Again, tinitreat ko kasi kayo na parang team ko. Okay? Si Derek kasi malapit sa akin yan. So, tinitreat ko tong high society no parang the VIP club.
So kung paano ko kausapin yung community ko, ganun ko lang din kayo kinakausap. So, okay mo open. Sana may na-absorb ka, okay? Hindi ako nakikipagpagalingan sa'yo. I'm not saying I'm better than you. I'm not saying na mas matalino, mas magaling ako sa'yo sa pagnenegosyo. Okay? Gusto ko makipagpagalingan ka sa sarili mo, hindi sa akin. Gusto ko lang palabasin yung better, best version ng sarili mo. Kaya ako sinasabi yun sa'yo. And I'm sorry kasi hindi mo maririnig sa akin yung gusto mong marinig. Ang ipaparinig ko lagi sa'yo, yung bagay na kailangan mong marinig para lumabas yung best version mo. Hindi para sabihin na mas magaling ako sa'yo. Right? Okay. Oh, pinaka-favorite ko yung nasa right picture. If you think small, your world will be small. And if you think big, your world will be big. So 90 days, think big. Di ba? Set ka ng higher goal sa sarili mo, better, best version ng sarili mo. Pag sinabi niya, ginagawa niya, consistent, tinatamaan yung ganitong number, gumagawa ng videos, doing the things na ayaw mong gawin, doing the things na hindi mo ginagawa before, mga something na ganyan. Alright? Okay, ito pa. Oh. The best part, ito, pag naipag-compete ka na, kaya na maipag-compete sa sarili mo. The best part sa competition, okay, is na-discover mo yung mga bagay na tingin mong hindi mo kaya, pero kaya mo pala. Okay? Oh, sino bang matinding kalaban mo sa 90 days challenge? Yung pagtigil mo sa challenge, sa totoo lang. Ang pinaka mahirap kasi dito is walang nakakaalam kung ginagawa mo ba yung challenge o hindi. Ikaw lang nakakaalam eh. Wala nakakaalam kung tinatamaan mo ba talaga, pinupush mo ba talaga ang tamaan o hinahaya mo lang matapos yung day. Okay, day 2, okay, day 3, okay, day 4. Wala nakakaalam eh. Pero pag nakipag-compete ka talaga sa sarili mo, di ba? May ano yan eh, di ba? May angel and demon. Bawat tao mayroong ganyan eh, di ba? Pag ang goal mo, lagi mo lang siyang tatalunin. Kunyari, tulog ka. Nag-alarm na. Okay, gising na. Oh, ang dali naman sabihin, 5 minutes pa, 5 minutes. Ang dali naman nun eh, di ba? Di ba? Pangalawa, oh. Oh, tapos, fourth set na. Eh, may bagong movie sa Netflix. Pucha, may magandang movie sa Netflix ah. Okay? Wait lang. Titingin ka muna sa kaliwat kanan. Oh, wala namang walang nakatingin eh, di ba? Oh, nood ko muna to. Checkan ko na lang tong fifth set. Check. Okay, coach, check. Fifth day. Done na. Sixth day na bukas. Grabe, excited. Di ba? Yun ang mahirap. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Yung angel and demon natin, lagi maglalaban yan every day. Ang goal mo, talunin mo lagi yun. Di ba? Ang goal mo, di ba, madalas sasabihin yan sa'yo, tama na. Pagod ka na. Dami mo nang ginawa kahapon, no? Bukas na yan. Pwede pa yan bukas. Di ba? Pahinga ka na. Okay na yan. Sabihin mo na lang. Tapos na. Check na. Di ba? Yan yung sinasabi ko. Yan yung ka-competitor mo. Yan yung challenge. Oh. Pag natatala mo yan for 9 days, maniwala ka. Sobrang layo ng kaya mong gawin. Okay? Compare sa hindi mo ginagawa yung ganyan. Alright, number 4. Okay, ito, maganda to guys. Focus on little things. Okay, focus on little things. Sabi nga, fix the small problems before they become big problems. Ganda, no? Fix the small problems before they become big problems. Okay, what do I mean? Okay, tingnan mo to. Para maging effective ka sa 90 days challenge, ang number 1 na dapat ginagawa mo is ini-improve mo yung pattern mo. Okay. Again, okay. Mahilig ako magbigay ng value eh. I wanna give value sa'yo ngayong gabi na to. Tingnan mo to. Oh. Inaaral ko po yung mga taong yumaman. Okay. Alam mo, isa sa na-discover ko sa kanila. Kanig po kayo ah. Isa sa mga na-discover ko sa mga taong umasenso. Hindi naman, mostly ng mga taong grabe yung pag-asenso. Hindi naman sila naka-discover talaga nung something na inimbento nila eh. Anong ginawa nila? In-improve lang nila. Hindi sila naka-discover noon, in-improve lang nila. Tingnan mo to. Okay. Bakit mayaman, tingnan mo ba, bakit mayaman yung may-ari ng Lamborghini, may-ari ng Porsche, may-ari ng Ferrari? Sila ba nag-imbento ng sasakyan? Hindi. Ang nag-imbento ng sasakyan, si Henry Ford. Pero bakit sila yumaman? Gamit din sa sasakyan. Anong ginawa nila? Existing na, in-improve lang nila. In-improve lang nila. Right. Oh. Si Steve Jobs ba nag-imbento ng cellphone? Si Steve Jobs ba nag-imbento ng phone? Hindi. Anong ginawa lang niya? Nung may existing na yung phone, ang nakita niya na may phone na, anong ginawa na lang niya? In-improve na lang niya, pinaganda lang niya. Nagkaroon lang ng iPhone. Di ba?
Oh, ibig sabihin, anong pinapoint out ko sa inyo? Kung gusto mong maging malupit yung 90 days challenge mo, ang gawin mo, i-improve mo lang yung mga bagay na existing na. Ano na? Ano yung mga bagay na existing na? Yung pattern mo. Pag may nag-inquire sa'yo, ano sinesend mong first message? Improve mo yan. Ano yung sinesend mong picture? Improve mo yan. Check mo. Oh, ano yung sinesend mong video? Improve mo yan. Paano ka mag-present ng business? PowerPoint, video presentation, or one-on-one call? Improve mo yun. Ganun kasimple. Marami kang magagawang kakaiba bigla pag i-improve mo lang yung mga maliliit na bagay. Gets mo? Kasi yung mga maliliit na bagay, yan yung nagiging dahilan ba't nagkakaroon ng malalaking bagay din. Right? So kami, yun yung ginawa namin ngayon, yung 30 days challenge namin. Kaya ako lagi nag-shoot ng mga video, kaya lahat ng leaders ko ngayon gumagawa ng PowerPoint, ini-improve nila yung script nila. Hindi mo kailangan mag-invento ng bagong sistemang gagawin para kumita ka ng malaki. Improve mo lang yung bagay na ginagawa mo, pwede ka nang kumita ng malaki. I-improve mo lang. Right? O, sabi nga dito, don't make a small problem be a big problem. O, small problem. O, I need a solution to fix this problem. I can do the solution by myself. It doesn't cost money to fix it. Hindi, sorry. Mali ata yung picture na yan. Right? So, ang point dito sa topic number 4, improve mo yung pattern mo, i-fix mo yung mga maliliit na problem, magugulat ka. Baka yung ibang tools na ginagamit nyo, baka sobrang labo na. Baka sobrang luma na. Baka sobrang tagal na. Baka outdated na. Di ba? I-update mo lang. Yun yung first challenge mo ng 90 days bago ka mo mag-hustle. Check your pattern. Tignan mo yung ads mo. Baka sobrang luma na, tapos nag-hope ka pa rin na may bagong mangyayari dyan, ha? Wala na. I-apply mo yung, ikaw yun eh. Lagi mong sinasabi yun eh. Kung gusto mo may mangyaring bago, gawa ka ng bago. Gawin mo sa sarili mo. Tignan mo yung pattern mo. Tignan mo yung tools mo. Tignan mo yung script mo. Tignan mo paano ka mag-approach. Tignan mo paano ka sumagot ng inquiry. Tignan mo paano ka kumuha ng bagong inquiries. Nagtitiktok ka na ba? Nag-content ka na ba? Nag-edit ka na ba? Gumagawa ka na ba ng mga bagong marketing materials nyo na para makagain ng inquiry ng attention ng tao? Kung hindi pa, yan daw, improve mo na yan. Improve mo yung mga ganyang bagay mo. Gets, di ba? Kaya nga, ulit, kaya part yun ng challenge. Challenge meaning doing the things that we don't want to do. Di ba? Kung ang gagawin mo ngayon, gigising ka, magpo-phone ka lang, kagaya nung ginawa mo no 2024, wala ka sa challenge. Nasa 90 days of past, 90 days ka lang, wala lang kaduktong, 90 days, yun lang. Bilangin mo lang yung araw na lumipas. Wala kang pinagkaiba sa lahat ng tao. Ang goal nga dapat kakaiba ka nga kasi nasa 90 days challenge nga eh. Oh, number 5. Oh, rules for 90 days. Oh, ito. Guys, i-adjust nyo na lang to ah. Ito yung sa team namin eh. So, kayo na lang bahala mag-adjust kung ano yung sa inyo. Kung ano yung absorb mo na lang kung ano yung pwede mo ma-absorb. Kasi ito yung sa team namin. Ayoko lang mag-filter. Ayoko lang magsabi ng hindi ko ginagawa. As I always walk my talk. I always practice my preach. Gusto ko laging ganun yung identity ko. So, kinapi-paste ko na lang tong PowerPoint. Itong part na to. Kaya tinutok ko sa team. Alright? So, ito yung rules namin. Number 1, at least ang rule lang namin, 7 hours of sleep. Sa mga full-timers, sa part-timers, it's up to you, ma'am, sir. Right? Number 2, meron lang akong 10 tasks a day. Ay, no, 10 tasks, 10 tasks a day. So, itong 10 tasks a day na to about sa pagpasok ng sales. Sales booster, right? May nagtanong sa akin, leader. Sabi niya sa akin, mentor, ano ba yung Tinatanong ko lagi yung mga leader ko, ano yung tingin mong pinakatrabaho ng isang leader? Nag-comment, sabi, trabaho ng isang leader, mag-lead. Yung iba naman, mag-motivate, mag-monitor. Para sa akin ha, may maling sagot about doon. Pero para sa akin lang, ang pinakatrabaho ng isang magaling na leader is sales booster. Okay, paano sales booster? Kaya mong pataasin yung sales ng team mo. Kasi nasa business ka eh. 'Di ba? Wala ka naman sa magiging barangay captain o sa mag-monitor na mag-lead eh. Nasa business ka eh. So, dapat ang top priority ng bawat leader is magpataas ng sales. Kasi pag kumikita yung business partners natin, pag kumikita ka, lahat masaya, lahat mag-continue, lahat mag-grow. So, ibig sabihin, dapat ang pinofocus mo ngayong 90 days
is meron kang task na ginagawa na na pwedeng magpataas ng sales nyo kinabukasan. Ang doon, tanim. Binago mo yung script ng team mo. Tanim. Binago mo yung picture na sinisan nyo. In-improve mo, mas pinaganda mo sa picture mo, storyline, maganda na. Tanim. In-update mo yung mga video, gumawa ka ng isang group, gumawa ka ng isang tools na kung saan lahat ng videos nandun, lahat ng tools, madali mo kukuha ng buong community nyo. Tanim. Anything about sa pag-improve na tanim na pwedeng aani ng sales. Okay, ako yan. May 10 tasks kami na ganyan everyday. Script, pictures, mag-post ng ganito, mag-my day ng ganito, gawa ng video ng ganito, doing the things that we don't want to do. Okay? Kasi andun na lagi yun eh. Diba? Sige, sorry. Topic number 6 ko na yun eh. Okay, number 3. Oh, 10 rules namin, no more drama, no more excuses. Diba? Wala ka sa pelikula. Diba? Sa totoo lang. Okay? Bawat excuses mo na ginagawa mo, hindi ka naman nakakalusot sa mentor sa coach mo eh. Pinapatagal mo lang yung result na dapat nakuha mo matagal na eh. So ngayon 90 days, tanggalin mo muna yung excuses. Number 4. Oh, kami, may consistent ads kasi yung buong team ko right now eh. 200 to 300 sila per day. Number 5, consistent content creation. Oh, ito, Q&A, mag-upload kami ng mga reels. Kaya nakikita nyo po, gumagawa ng mga videos. Even yung mga team ko, upload kami sa TikTok. 2 to 3 upload kami per week. Okay, number 5. Sorry. Start your day a night before. Number 6. Bago kami matulog, sinusulat na namin at least 10 bagay na gagawin namin kinabukasan para ma-start na yung momentum namin. Pagkagising namin, alam na namin yung gagawin namin. Kasi nakaka-consume ng time pag inisip mo pa yung gagawin mo eh. So bago kayo matulog, ilista na namin gagawin namin. Number 7, okay? Change is an exchange. Sinabi ko na to kanina. 5 to 10 things na babaguhin mo sa sarili mo ngayong 100. Kami kasi nag-100 days kami niyan eh. Oh, ikaw ngayon 90 days challenge. Sulat mo lang. Ano yung 5 hanggang 10 bagay na babaguhin mo sa sarili mo ngayong 90 days? Ito, importante to. Kasi pag sinulat mo, natandaan mo, mareremind ka. Hindi mo na ako laging tama. Makikinig muna ako sa coach ko. Ito muna yung gagawin ko ngayon. Wala mo na ibang papakinggan na ibang bagay kundi about muna sa business ng mga coach ko. Ito muna yung mga opinion na papakinggan ko. Anything. Anything na tingin mong mali sa'yo na nag-hold back sa'yo but hindi ka nag-grow, ilista mo. O, yun yung mga bagay na ulit. Change is an exchange. Para may makuha kang bago, kailangan may i-drop ka muna ng 5 bagay na meron ka para may makuha ang 5 bagong bagay din. 100,000, 50K a month, kung hindi ka pa kumikita nun. 100K a month, kung hindi ka pa kumikita nun. Bago yun sa life mo. Para makuha mo yun, meron ka dapat willing i-drop. Drop something first para may available slot na paglalagyan. Ang goal namin, at least, best director kami. May award kasi kami, best director eh. 5 directs every month. Right? Regardless sa package kami. So, 5 directs every month. Ang goal namin yan. Dapat, each and every one of us, may nagiging 5 bagong member kami na direct namin every month. O, number 9, mag-open kami ng 3 new lines. Okay? Open ng new lines ngayong 100 days challenge. Alright? And create your target. Dapat may target ka. Ilan may total number ng magiging habers yung gusto mo. Magkano yung total ng kikitain mo. Okay? Siyempre, magbigay ka na ng dopamine sa sarili mo. Something na nakaka-excitan mo. Pag natapos mo yung 90 days challenge, ngayong taon na to, saan mo gusto mag-travel ba? Local ba o international? Diba? Anong country ba? O, ngayong taon na to, 2024 pa yun. Ngayong taon na to, baka kaya mo na tamaan, targetin mo na, pumasok ka na, top 500 na agad. Tamaan mo yan. Kung nakapasok ka na dyan, mag-top 50 ka naman. Di ba? Hanggang sa mag-top 20 ka. Going short, mag-goal ka ng result after 90 days. O, last. Last na, guys. Do what is hard. Last topic, do what is hard. Ngayong 90 days challenge, pakinggan niyo po ito. Ang goal is gawin mo yung mga bagay na ayaw mo para makuha mo yung mga bagay na gustong-gusto mo. Tingnan mo to. Being broke is hard. Becoming wealthy is hard. Now choose your hard. Magtrabaho ka, mahirap. Mag-business ka, mahirap. Mag-abroad ka, napakahirap. Grabe. Tumambay ka, unemployed ka, mas sobrang hirap. No matter what you do. Wala kang pera. Hard dress yan. Di ba? Pinakamahirap yan sa buong mundo. Alright? No matter what you do. Okay? Kahit anong piliin mo dyan sa 5 nabanggit ko dyan, lahat yan mahirap. Kung lahat naman pala mahirap, anong gawin mo?
piliin mo na yung may magandang reward. Being broke is hard. Becoming wealthy is hard. Choose your hard. In 90 days, hard. Mahirap talaga. Oh, wag ka mag 90 days, gawin mo na lang ibang bagay dyan. Parehas lang. Hard din. Anong pinagkaiba? Yung reward. Di balin, if the price is right, why not? Di ba? Di balin ng mahirapan. At least mas malaki naman yung reward. Kesa nahirapan ka na, hindi pa ganun kalaki yung reward. Di ba? Kung pare-parehas lang naman pala yung mahirap, doon na ako sa pinakamagandang reward. Pare-parehas naman palang mahirap eh. Di ba? So stop complaining. Right? Oh, favorite po ko ba? Living in your comfort zone is hard. Staying broke is hard. Please pick your hard. Di ba? Choose your hard. Di ba? Sabi nga, there's a trap called comfort. Tingnan mo yung mouse. Nasa baso, dalawa. Ito yung isa. Punong-puno ng bigas. Comfort zone. Busog siya. Marami siyang pagkain. Inubos niya na, kinain niya na. Eh, may baso na ganyan. Hindi na siya makaalis. Ganyan yung maraming tao. Tsaka na ako totoo, bata pa naman ako, may kita pa naman, may trabaho pa naman, may ganito pa naman. Tama nga na dapat mas tumotodo ka na habang may source of income ka pa ngayon eh. Para kung sakali mang mawala yan dahil nakatodo ka, nakatanim ka na, no matter what, secured ka pati yung pamilya mo. Tumodo ka na hanggat kaya mo pa, hanggat bata pa, hanggat nagigising ka pa, hanggat tumotodo ka pa, di ba? Hindi natin alam hanggang kailan lang tayo buhay, di ba? Ang buhay isang beses lang. Hindi ka nabuhay para magtrabaho habang buhay. Nabuhay tayo para enjoyin yung life. Sadya lang kinailangan ng pera para ma-enjoy, kaya natin ginagalingan dito. Para mas mabilis mo ma-enjoy yung life mo. Hindi, wag ka mag-subscribe sa mentalidad na nagtrabuhay ka para magtrabaho habang buhay. Hindi yun ganun. Maraming option na iba mong pwedeng gawin. Umalis ka ngayon sa comfort zone mo ngayong 90 days. Mahirap yan. Pero mas mahirap na manatili ka dyan hanggang tatanda ka ng walang magandang nangyayari sa life mo. Sorry, pero yun yung totoo. Kailangan mong marinig. Living your comfort zone is hard. Pero staying broke is harder. Mas mahirap yan, guys. Right? Awaken the giant within. Yan ang goal natin. Again, huwag kang ma-excite sa kikitain mo sa 90 days. Kung gagawin mo siya ng tama, ma-excite ka kung sino yung magiging ikaw after 90 days. Lalabas yung better, best version ng sarili mo. Alright? And last, PowerPoint ko, last slide. Show, maganda to guys, makinig po kayo. Favorite ko to. Okay? Sabi dito, show me a goal with no challenge or risk. And I'll show you a goal with no value or reward. So, pag hindi nakaka-challenge yung gagawin mo ngayong 90 days, wala kang risk na ginawa ngayong 90 days, wala ka sa akin, wala ding value yung mangyayari kahit natapos mo yung 90 days, wala ka rin magandang reward na makukuha. Hindi mo goal matapos. Ang goal mo may magawa, may mabigay sa'yo magandang value, may makuha kang magandang reward. Para mangyari yan, dapat na-challenge ka. Dapat may risk kang nilagay dyan sa 90 days. Right? So with that, thank you so much sa pakikinig sa akin. I'm Lance Posadas. I hope you learned something tonight. Thank you po.